Halos 80% ng bansa nakakaranas ng malinsangan at katamtamang lagay ng panahon. Mga pag-ulan sa extreme northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao ating tatalakayin. Pagtaas ng haze at air pollution sa Metro Manila ay epekto ng tinatawag na thermal inversion. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 9, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10 na o alas 10:11 na ng umaga. Asahan ang medyo mataas pa rin na alinsangan at humid at heat index sa halos 80% ng bansa na ayon sa ating makikitang satellite imagery at pagtaas ng temperatura ay hindi masyado umiiral dahil sa pagtaas na rin ng dry air ng atmospheric pressure natin sa ilang bahagi ng Central Luzon kasama ng Metro Manila at ilang bahagi ng bandang Southern Luzon. At makikita natin sa ating Doppler radar, wala tayong inaasahan ng mga kalat-kalat na ulan. So maaaring sa hapon o sa gabi ay aasahan ulit natin ang mga forecasted na isolated rain showers kapag bumaba ang temperatura natin. Sa ngayon, habang ngayong umaga ay makakaranas muna tayo ng medyo malinsangan at humid na lagay ng panahon dahil mataas ang ating humidity habang tumataas din ang temperatura. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City pero almost mostly cloudy pa rin at hazy dahil sa panatili pa rin ng medyo katamtaman at pagtaas ng ating air pollution. At na-discover ko na nga mula nung kahapon ay nakita ko ang pattern ay lumalabas ay hindi ito madalas nanggagaling sa VOG o volcanic oxide emission, kundi sa natatrap lamang na air pollution natin sa syudad at sa iba't ibang bahagi ng bansa at natatrap ito sa paligid natin at dahil sa mababa ang level ng hangin ay yung level din ng pollution ay bumababa rin sa siyudad kaya nakakaranas tayo ng medyo hazy at mapollution sa paligid natin. Sa ngayon, sa lowest temperature na Netala Naki Weather Station, as of 12 o'clock eksakto na madaling araw, ay naka-record ng mababa na 26.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng mataas na alinsangan at 34.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 2:09 p.m. Ibig sabihin lamang mataas din ang heat index na umabot sa 46.8 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. Pero kung sisilipin naman natin sa pangkalahatang heat index sa mga weather stations wala kay Pag-asa nationwide, kung titingnan natin as of September 8, ang nangunguna sa may pinakamataas na alinsangan ay lumalabas, nangunguna po ang Dayat Camarines Norte pa rin sa may pinakamatindi ang heat index. At pumapangalawa lamang ang may tig 45 degrees na heat index dyan sa bahagi ng Masbate at dyan sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar. So kung mapapansin ninyo, puro eastern section ang may matataas na temperatura dahil nga po sa mataas ang temperatura natin sa karagatan at dahil na rin sa pagtaas din atmospheric pressure at drier air, kaya tayo nakakaranas dyan sa silangang bahagi ng mas mataas na temperatura. Well, although since nung mga nakarampa, puro silangan talaga ang nangungunang tumataas ang heat index o temperatura sa kanila mula nung huli sa may bandang Aurora area. At sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang bahagi ng Alabat na nasa 35.2 degrees Celsius ang highest temperature. Sa Baguio City ay almost medyo bahagyang tumataas ang kanilang temperatura although nananatiling stationary at 17.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa bansa. At sa inulan naman ng bahagi ng Davao City, dyan sa malapit sa amin sa Davao City na sa may saksa, Davao Airport ay umabot sa 206 mm ang total rainfall dyan. So report ko kahapon, dyan sa Davao City na umabot sa 206 mm ang total rainfall. Kaya inasahan ang ilang pagbaha dyan since past 24 hours. Pero dito sa Metro Manila, dito sa amin sa Caloocan City, kahapon ay nakapagtala lamang kami. Actually, gabi na ito nang umulan sa amin ng
heavy to violent rainfall na hindi naman tumagal ng isang oras na umabot agad ng 26.4 millimeters ang total rainfall. So nanatiling below average rainfall pa rin kami sa Caloocan. Sa loob ng 7 araw ay umabot lamang sa 209.7 millimeters ang total rainfall. So sa kabuuan naman ng September ay mabilis naman agad ang paglaki ng total rainfall of 243.6 millimeter. Ito ay sa loob lamang ng isang linggo, halos umabot agad sa mahigit 200 millimeters. At dahil dyan sa patuloy na mga pagtaas ng ating air quality o pagsama ng pollution, ay meron tayong namataan na thermal alert status naman sa mga bulkan natin, gaya ni Mayon Volcano, nasa thermal anomaly high ito. So sisilipin natin kung gaano kataas. Well, tumaas po ang kanyang variable radiated power at 152 megawatts po. Ibig sabihin lamang matindi po ang pag-usbong na naman ng magmatic intrusion nito. So inaasahan natin sa Misi at Guli o Southeastern ay dadaustos na naman ang magma nito. So sa mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Albay o Legazpi ay panatiling bantayan ang behavior ni Mayon dahil patuloy pa rin siyang naglalabas ng kanyang mga magmatic lava flow at pyroclastic materials. And so far, kung titingnan natin yung kanyang satellite imagery para sa kanyang magmatic thermal imagery, makikita natin ang magmatic intrusion na naman at kung sisilipin natin yung kanyang CMMS o yung kanyang BARS fire ay may mga bilang parte na nominal ito, pero kung sa mga latest na magmatic intrusion niya, kasi naghalo kasi yung ilang mga BARS monitoring, kung dito ay nominal, sa iba ay nasa 89% po ang Moody's fire, which is ito yung pinaka-latest na lumalabas. At makikita natin mataas po yung kanyang confidence of 89%. Ibig sabihin lamang ay expected na dumadaos-dos na naman ang pinakamagma nito sa pinakabunganga at asang dadaos-dos na naman ito sa may southeastern ng Misi at ng kanyang Guli. So take note yan mga folks. At kung titignan naman natin sa status, sa synopsis mula kay PBOX, ay may mabagal na pagdaloy nga ng laba na haba ay 3.4 km mula sa Bongga Guli, 2.8 km naman sa Bisi Guli at 1.5 km naman sa Basud Guli. At makikita naman ninyo yan sa satellite imagery nitong madaling araw, since kaninang madaling araw. May 10 volcanic earthquakes ito at nakapagtala ng 128 rockfall events at 2 pyroclastic density current events. So kaya nakataas po ang ating variable radiated power dahil nga po sa umiepekto na naman ang pagtaas at pagdaloy ng magma sa bunganga ni Mayon. However, ang kanyang SO2 emission ay nasa 2,175 tons per day since September 8, 2023. Well, kung titingnan natin in general ay nanatiling normally yung kanyang aktibidad despite na nasa level 3 at very active pa rin ang unrest nitong si Mayon Volcano. So, bantayin na lamang mga folks at maituturing pa rin natin itong normal dahil at least na i-release ng Mayon yung pinaka-magma niya mula sa pinaka-chamber at hindi ito nai-stack at naiipon sa pinaka-magma chamber niya. Maganda yon para maiwasan po ang biglaang volcanic eruption. Kung kay Taal naman, kung sisilipin natin, halos umiinit lamang ang kanyang pinakakanyang kaldera. So kung sisilipin natin ang buong kaldera, medyo tumataas ang kanyang temperatura. So sa mga kabatang natin, inaasahan na natin medyo lalabas ang mga usok niyan. At kung sisilipin naman natin sa live CCTV snapshots, courtesy of kay Timmy, na binigyan ako ng pahintulot na magamit ang kanyang live CCTV snapshots. Makikita ninyo po medyo foggy. Medyo foggy at hazy po sa area ng Batangas at halos ang bahagi ng Lipa. At makikita din sa may bandang kanan, kung sisilipin ninyo sa aking website, ay may lumalabas na usok dyan o pinaka-emission. Mga ilang SO2 emission. Approximate ito, mga 4 to 6 km ang taas. Approximate ko lamang yan base dito sa monitoring screen kung susukatin ko dyan sa pinakabunganga ni Taal Volcano. So, despite na walang naituulat na masyadong mataas na SO2 emission, pero mukhang nagre-release ito ng pinaka-SO2 sa paligid niya.
Kaya nagkakaroon ng foggy at fog sa area na yan na natatrap pa kasabay ng thermal inversion na nagaganap sa atin sa Luzon. So magmas po tayo mga folks ha. Inaasahan na may mga ilang parte ng fog aabot yan sa bahagi ng Parañaque, Cavite at posible sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa ating outside humidity, nasa 73% po. Mataas po ang ating outside humidity ha. So kapag mataas ang ating humidity at mataas din ang ating temperatura, asahan na naman ang humid na lagay ng panahon, especially dito sa Luzon area. Ang ating current atmospheric pressure nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. At makikita na naman natin ay unhealthy na naman ang level ng ating air quality. Papaliwanan natin yan ng mas detalye kung bakit tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating pollution. At generally, hindi pa ito nanggagaling sa mga fog o galing sa mga bulkan na mga usok na nakikita natin sa paligid o halos nagsi-zero visibility dito sa Metro Manila. Papaliwanag natin yan mamaya-mayang konti. Sa tide and low tide natin ay may 4 hours and 6 minutes tayo to low tide. So kasalukuyang bahagyang high tide pa rin tayo sa Manila Bay. So patuloy lamang sa mga nag-harvest ng tahong dyan sa paligid ng Manila Bay at sa Pampang, malapit dyan sa may Malabon at Nabotas. Sa Almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasan lulubog ito mamayang 6:02 PM. Ang buwan naman natin at 30% illuminated na po ang kanyang waning crescent ay sisikat naman ito bukas na madaling araw 1:34 AM at inasahan naman lulubog kinabukasan na po ng hapon 2:12 PM na. So halos sa panyumo na siya. Hindi na natin siya unti-unting masyadong makikita sa gabi. Dahil madaling araw na ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado at Linggo ay magiging maulap ang asahan natin maghapon ha. Hazy at foggy ang maranasan natin maghapon. Ang tsansa ng pag-ulan 100% pa rin. Malamang ay posibleng sa hapon o sa gabi na naman dito iiran. Sa ngayon medyo maalinsangan muna ang ating maranasan. Ganon din bukas, magiging partly cloudy ang nasa maghapon at may mga localized thunderstorms. Mababa ang tsansa ng pag-ulan at 52%. Probably sa umaga yan. At pagdating naman ng hapon ay magkakaroon ng tsansa ng 100% na uulanin. So expected natin ang UV index aabot ng 10. So wag po masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw ngayong umaga hanggang nitong bandang hapon. Mataas po sa UV index ang aabutin nating UV index forecast. Ganon din bukas ng Linggo. So magdala ng pananggalang hindi lang sa tsansa ng pag-ulan kundi sa tinding sikat ng araw dahil umaabot sa UV10 index ang ating sikat ng araw. At makikita naman sa aking website, gamit ang aking weather station, makikita ang mahigit 500 watts per metric squared po ang tinding solar energy natin. So ang UV index natin ngayon ay nasa 8. So within 16 minutes ay magkaka-sunburn tayo. So iwasan muna nating magbilad sa araw lalo na mamayang tanghali at bandang hapon. Ang highest temperature expected in 2 days according sa forecast ay 33 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 26 degrees Celsius. Ngayon tingnan natin yung status ng air quality gamit ang aking automatic quality monitoring system dito sa Caloocan West. Makikita po ang latest natin. Yung kanyang particulate matter, so far, medyo good ito. Ito yung mas malalaking butil ng air quality particle. Typically sa mga sasakyan na ito at mga pabrika. So far, medyo good naman yung air quality. Pero pagdating sa PM2.5 o yung mas pino na usok, ito yung typically nanggagaling sa mga fog, SO2 emissions, thermal inversion effects, at mga ilang pollution din na nanggagaling sa mga sasakyan natin sa paligid, na mas maliit yung butil niya kumpara sa PM10 particle. Yun po ang ibig sabihin niya na mga folks. Hindi lahat ng mga usok o air pollution sa paligid natin ay pare-pareho ng sukat. Mayroong mas maliliit yan at mayroong mas malalaki. Yung mga mas malalaki, typically, kakaunti lang yan madalas. Pero yung mga pino, yun yung mas marami kadalasan. Dahil pino po ito, mas lighter siya na natatangay sa himpapawid at sa paligid. Yan ang mas madalas na nabivisualize natin na nagkakos ng hazy at fog sa paligid. At makikita ninyo po na sa unhealthy o sensitive groups ang level or index of 105 or 37.13 micrograms per cubic meter po ang taas ng level nito.
So medyo mapanganib po ito sa baga at magmas po tayo mga folks. At since past 24 hours, within 24 hours period, ay mapapansin ninyo madalas ay sa hapon o sa gabi ito tumataas. Napansin ko yan dahil gaya nga po na report ko kahapon, ay oobserbahan natin kung ito ay nanggagaling lahat sa emission ng isang bulkan. So kung titingnan natin in past 28 days, nitong ano lamang ay tumataas ito ng mula nung August 31, bahagi itong tumataas. Pero pagpasok ng September 6, dito tayo tumaas yung levels ng pollution natin. Dito nagsisimula ito may bandang September 5 or 6 all the way hanggang sa kasalukuyan. So kung titingnan natin in 7 days, mapapansin natin mga folks, puro sa gabi hanggang madaling araw nagaganap ang pagtaas ng ating air pollution. Ngayon magtataka kayo, bakit kalimitan sa gabi at hanggang sa early morning? Ayan, ito yung last 24 hours. Mapapansin niyo typically mga bandang hapon, then pagsapit ng gabi, ay tumataas na naman ito. Ayan o. Tinitingnan natin yung PM 2.5. Halos sumasabay din ang PM10 particulate matter. Typically, gabi po nanggaganap yung pagtaas ng pollution levels at hanggang ngayong nitong umaga. Well, bakit ganun mga folks? Kung sisilipin natin. Ayan o. Ito yung sa loob ng isang buwan, since September 5 or 6, tumaas yung ating air pollution. Ngayon, kung sisilipin naman natin sa air map, well, dito kasi sa Pilipinas, mukhang ako lang yung aktibo na mayroong air quality monitoring system mula sa Lufthansa info ng Germany. So mukhang dito lang. Pero sa China, QC China version, sa buong mundo, marami ang may naka-install na mga air quality sensors. At makikita ninyo ay napakataas po at very unhealthy ang halos buong bahagi ng Luzon. Ayan o, mula sa Pangasinan, 367. Very hazardous po yan. Dito naman sa bandang Quezon Road, sa may bandang Santa Monica. So, bandang San Fernando, Pampanga na ito. 446, very hazardous po, taas. Pero mula sa amin sa Caloocan, ay 103 ang particulate matter. Pero, hazardous pa rin maituturing to, very unhealthy pa rin. At silang bahagi ng Metro Manila, 100 sa bandang Taguig. 150 naman dyan sa may bandang Paranaque. At sa katimugang parte naman, mula dyan sa bandang Silang, dyan sa sakop pa rin siguro ito ng Cavite, Silang Cavite, ay very unhealthy rin. Hanggang dyan sa halos bandang Tagaytay na, very unhealthy pa rin. So, nangangulugan mga folks, halos bahagi ng buong Luzon, hanggang bahagi ng dyan sa Quezon Province pa rin ito, pagitan ng Bicol Region, sa Camarines Norte. Mataas din, So, ibig sabihin lamang, folks, hindi ito nanggagaling sa bulkan dahil halos buong bahagi ng northern at southern part ng Luzon ay very unhealthy po ang ating air pollution. Ngayon, ipapaliwanag ko, ano ba itong nagaganap na air pollution na to? Well, typically, ito ay galing sa mga sasakyan na nag-ipon-ipon sa ere. Ngayon, yung mga air pollution natin na naiipon yan sa paligid, imbis na tumaas po siya, bumababa ito sa surface, which is nararanasan natin ngayon dahil nga po sa tinatawag na thermal inversion. Ang thermal inversion po ay isang phenomenon po. Yan, yung thermal inversion, ipapaliwanag natin po para sa hindi makakaintindi. Gagawin natin parang layman terms na lang para mas maintindihan ng mga kababayan natin ang pinakasimplest na ibig sabihin ng thermal inversion. Well, kumuha ko ng isang picture sa Google. Courtesy ito sa nag-upload sa Google. Ito ay representation lamang para sa sample po paano nangyayari ang thermal inversion. Kaya i-search nyo sa Google sa Google, ang meaning ng thermal inversion. I-illustrate natin paano nangyayari yung thermal inversion. Okay. Yung epekto kasi, kung titingnan niyo dito, yung pollution sa baba, na naiipon sa mga cities natin, nirelease ng mga sasakyan,
Isama na natin siguro yung wag mula sa mga bulkan. Ayan. Naiipon yan sa baba, di ba? Ngayon, kapag sa umaga kasi matinding sikat ng araw, typically ang air natin ay tumataas. Mas tumataas po kasi yung mga hangin papunta sa pinaka mas mataas na level ng himpapawid natin. Typically po 'yan. Yung normal days po na walang thermal inversion. So kahit gabi man yan umaga, typically yung hangin natin dapat tumataas yan sa himpapawid. Siyempre kung anong mas magaan na mga particles ng pollution natin, unti-unti tumataas yan. Yan yung normal effect niyan. Kaya una, makakaranas muna tayo ng medyo pollution, then unti-unting magdi-disperse yan. Dahil yung unti-unti kasi tumataas yan sa himpapawid. Ngayon, during thermal inversion naman, nagaganap naman ito kapag ka naiipon yung pollution naman natin normally sa mga cities. Kung titingnan natin. And then, may tendency naman po kapag sa gabi, mas nai-intact o naiipon po yung malamig na temperatura at nagkakaroon ng inversion sa pagitan ng isang mainit at dalawang malamig na bahagi ng himpapawid natin. Yung typically, yung air at yung malamig na atmosphere mula sa pagitan ng mainit na hangin, yan, ito, nangyayari ito, nagkakaroon ng yung warm ang pagitan ng dalawang malamig na atmosphere zones. Yung area na ito sa pagitan ng dalawang malamig na atmosphere zones ay napapagitnaan ng warm o mainit na bahagi. Ang tendency po, yung mga tumataas na air dito sa surface, napupush ngayon siya pababa. Ayan, napupush siya pababa. Ang tendency po, yung mga malalamig na temperatura o hangin ay nako-compress po na itutulak po pababa sa surface. Yan. Tapos yung warm, nagpupush kasi yan, then mainit nga po siya, nagkakaroon ng compression sa pagitan nito o nagkakaroon ng inversion. And then, yung malamig dito sa area na to sa mas mataas, yan, dito sa bahagi na to sa surface, cool atmosphere yan o cool air. Yan. So, ang nangyayari po, yung warm sa pagitan nito, nagkakaroon ng inversion na itutulak ng warm na ito yung dalawang malamig na hangin sa himpapawid. Ang nangyari po sa area na to, sa baba, natatrap ngayon siya o natatrap siya. So, yung mga hangin dito kasama na ang pollution na nanggagaling sa mga city, sa mga sasakyan, ay imbis na tumaas, natatrap po siya dun sa pagitan ng mainit na temperatura sa pagitan at naitutulak ito pababa. Dahil kasabay ng mga hangin o atmosphere na bumababa ito sa surface, sumasabay din yung mga air pollution na dala-dala nito. Ang nangyayari, yung imbis na yung mga pollution natin, yung mga usok, tumaas, natatrap lang siya dito sa may bandang surface. Ang tendency, nagiging hazy, halos zero visibility ang ating nakikita sa paligid. So, ang nangyayari po, yung portion na ito, mas mababa kasi yan, nagaganap yan typically sa gabi. Yan. So, yung warm area nito sa pagitan na ito ay naitutulak tuloy yung malamig na hangin pababa sa surface. Ang nangyayari, mas mababa yung level ng atmosphere na to o yung hangin dahil naitutulak ng portion na mainit na hangin. So, yung hangin dito sa ibaba, kasama na ang mga air pollution na nagagawa natin sa mga syudad, o kabilang na, kasama na sa, halimbawa, ang volcanic emission o SO2 emission ng mga bulkan, sasama yan sa matatrap dyan at maiipon yan sa city, gaya nga na nangyari dito sa Luzon. Mas mababa ang pollution level dahil nga po sa natatrap siya sa pagitan ng warm air dito sa itaas, sa mas itaas na himpapawid niya, hindi siya nakakataas ng husto, kaya nangyayari sa atin na pupunta o nananatili yung mga usok na nanggagaling sa mga sasakyan natin. So, ibig sabihin lamang nito ay tumatagal ang duration nito habang nagkakaroon ng thermal inversion. Yung thermal inversion na tinatawag, ito yung mainit na bahagi ng hangin na pumapagitan dito sa dalawang malamig na temperatura sa himpapawid. At kapag nangyayari yan, isang phenomenon po yan na ang tendency, yung mga hangin sa baba
hindi siya husto tumataas at natatrap yung mga hangin nito sa baba na umaabot sa surface, sa land surface natin. So kung may mga usok tayo na nanggagaling sa mga pabrika at mga sasakyan, ay hindi siya lubusang tumataas dahil natatrap po siya ng pagitan ito ng mainit na temperatura sa himpapawid. Ang tendency, yung mga usok natin, nandito lamang sa paligid natin mananatili. So, yun po ang tinatawag na thermal inversion. Na kapag ka nangyayari yung ganyang phenomenon, asahan natin, nagiging zero visibility yung paligid natin, na tila baga, hindi maalis-alis yung tindi ng usok o pollution sa atin sa paligid. Hindi siya nadidisperse o hindi siya lubusang tumataas sa himpapawid. Dahil nga po sa epekto ng thermal inversion. So hopefully intindihan na natin yung mainit na temperatura din sa pagitan nito ng himpapawid, dalawang cool air dito sa surface at diyan sa pinakamataas ay natatrap nitong mainit na temperatura sa pagitan ng dalawang cool atmosphere zones o air. Kaya ang nangyayari dito sa atin sa kalupaan sa mas below surface, imbis na tumaas, natatrap lang siya at nagme-maintain siya sa mababang level ng air level altitude. So, makakaranas tayo ng ganyang pollution na magme-maintain yung mga usok na nanggagaling sa mga pabrika at sasakyan dito sa atin sa mga syudad at mga cities. Kaya expected natin mga folks ay magiging foggy o hazy ang paligid natin habang nangyayari ang thermal inversion. Dako agad tayo sa ginagamit na satellite imagery mga folks at makikita natin halos sa 80% naman sa halos makakaranas po ng medyo maaliwalas at maalinsangan lagay ng panahon ngayong umaga hanggang nitong bandang hapon mga folks. At kung sisilipin natin kung may mga potential infrared heavy rain, makikita sa bandang silangan ng Mindanao, epekto nga po ng intertropical convergence zone na nag-i-extend dito sa may bandang Palau, ang makaka-apekto at magpapaulan sa area na yan ng silangang bahagi ng Surigao del Norte hanggang sa may bandang Eastern Mindanao area. Madadamay siyempre ang Compostela Valley at ilang parte ng Davao Region So mula kagabi, nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Expected nitong maghapon ay magkakaroon ng mga potentially na trough rain showers dahil nga po sa epekto ng intertropical convergence zone na nag-i-extend dyan. Pero sa extreme northern Luzon, mula sa may bandang Ilocos Norte, magiging katamtaman at maalinsangan na lagay ng panahon all the way sa halos buong areas ng northern Luzon hanggang central Luzon. Typically, forecasted and isolated rain showers lang din ang hiral dahil medyo pa rin may manipis na southwest monsoon o habagat na medyo umiiral dyan. Despite na meron namumuong low pressure area sa may bandang Hong Kong na nagpapaulan ngayon na halos torrential rains sa bahagi ng Hong Kong at ilang bahagi ng southern ng mainland China. So ingat na mga Pilipino natin dyan, asahan po na tuloy-tuloy na above 200 to 500 millimeters na rainfall na nararanasan ngayon dyan So maging sa may bandang west portion, so southwestern portion sa Taiwan, medyo makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil medyo may monsoon trap at embedded ng southwest monsoon ang bahagi ng yan. Kaya asahan po na may mga matitinding pag-ulan sa area na yan. Ingat sa mga potentially na pagbaha sa mga Pilipino natin nandyan at kung maaari sa bandang Hong Kong at ilang mainland China na nakakaranas kayo ng almost torrential rains ay medyo evacuate na lang muna kung masyadong malala na ang apektado ng pag-ulan sa area sa inyo dyan. Samantala sa bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at hanggang Isabela all the way pababa ng Aurora Region ay medyo katamtaman. Pati tumusikaw din lang din ng iral at medyo maalinsangan. Asahan ang mataas na heat index mga folks kasama na hanggang Central Luzon na yan, all the way hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Despite na medyo foggy, epekto na thermal inversion, makakaranas tayo ng medyo mainit na panahon. At pagdating naman ng hapon at gabi, naka-forecast naman na expected na magkakaroon ng mga kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng bandang Zambales at ilang parte ng Calabarzon. So probably kung hindi sa hapon o bandang gabi ay makakaranas tayo ng mga localized thunderstorms. At dyan din sa bahagi ng bandang Aurora ay sa hapon po ay may mga potentially isolated rain showers din at may mga localized thunderstorms.
Mula sa may bandang Bicol Region, magiging part nito mo sa ikaw din rin ang iaasahan at mga ilang isolated rain showers pagdating din ng hapon o gabi all the way hanggang sa bahagi ng Southern Luzon dahil medyo mayroong umiiral pa rin na southwesterlies dyan kahit manipis. So mga ilang isolated showers na hindi naman masyado nagtatagal especially sa hapon o sa gabi. Kasama na rin ang bahagi ng Mindoro, Coron, Palawan all the way hanggang bandang Puerto Princesa. Pero ito sa bandang Balabac at pagitan ng Puerto Princesa, magiging drier air po ang area dyan. So asahan po na mataas ang heat index at maalinsangan na lagay ng panahon. Pero pagdating pa rin ng hapon o gabi, makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagulog na hindi naman masyado nagtatagal. And the rest ng Visayas, partly to mostly ikaw din rin nangiiral dahil yung edge ng ITCC ay medyo umaabot dyan o ng Intertropical Convergence Zone. Medyo lumalawak na po hanggang sa may west portions ng Visayas. Pero sa ngayon, magiging katamtaman at moderate ang lagay ng panahon sa halos buong Visayas area. Pero expected na magkakaroon ng accumulated na trough dahil nga po sa ITCZ na namumuo dyan, especially sa bahagi ng Central Visayas at bahagi ng eastern portions ng southern ng Samar Region at Leyte. Probably, unti-unti makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang pag-ulan ngayong umaga. Pero pagsapit ng hapon, kung titingnan natin sa Himawari 8, ay makakaranas ang bahagi ng Baybay City, Maasin, Liloan, at sa may Samar naman, bahaging Salcedo, Gian, Eastern Samar, patawid ng pagitan ng Dinagat Island ay makakaranas po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. All the way, hanggang dyan sa may bandang pagitan ng Northern Mindanao at Southern part ng Visayas, especially sa bahagi ng Bohol Region, dyan sa may Jagra, Kanday, Mabini, Handa, hanggang dyan sa may Lobok, sa may bahagi ng Bohol, ay ingat sa potensyali na may magbigla ang buhos ng ulan. Extended hanggang sa bahagi ng Oslob sa may Cebu area, Siquijor at Dumaguete sa bandang Negros Region. Expected dyan sa maghapon ay makakaranas kayo ng mga isolated at scattered rain showers. At sa bahagi naman ng Mindanao mula Dinagat Island at Siargao, then Siargao City, kabilang na ang Agusan del Norte, kasama na ang bahagi ng Butuan hanggang Ginuog at Cagayan de Oro, makakaranas kayo ng mga part dito mo Silicaudi at mga ilang kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers pagsapit mo ng hapon o gabi. So ingat po at magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa potensyali na babahain kapag lumala at lumawak ang surface trough nito ng Intertropical Convergence Zone na namamagitan dyan sa bahagi ng Eastern Mindanao. At expected po, nalalawak po yan hanggang bahagi ng Central Mindanao at kasama ang bahagi ng Davao Region, lalo na dyan sa may bandang Campos de la Valley, pababa ng Panutukan, Banay-Banay hanggang Governor Generoso. Ingat po sa biglang potensyal na pagbaha dahil kahapon, within past 24 hours, ang Davao City ay nagkaroon ng mahigit 100 millimeters of total rainfall. Sa may Zamboanga Peninsula, magiging taman at moderate ang weather situation. Pero expected pagdating din ng hapon o gabi ay asahan ang mga ilang isolated rain showers na naka-forecast dyan, maging sa BARRM at ilang areas ng Sorsogen mula Cotabato, Coronadal hanggang General Santos City. Despite na medyo mataas ang heat index ngayong umaga dyan, pagsapit ng hapon ay asahan ang mga isolated rain showers na minsan ay aabot ng moderate and some heavy rain showers. Well, sa ating cyclone assessment monitoring ay nakikitang very stationary pa rin itong si 90W dito sa may bandang Guam ay inaasahan pa rin o may inaasahan pa rin na magkakaroon ng organized development niyan. So panatiling nating obserbahan. Pero nanatiling walang significant na ito ay lalapit o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon dahil halos stationary lamang siya sa karagatan ng Guam. At typically, ayon dito sa global spectral model na ating ginagamit, ay may tendency na umabot pa ng tropical depression. Pero kung titingnan natin ang mean sea level pressure nito, ay bumababa pa ito ng from 106 at maaaring bumaba ito ng 105 to 104 hectopascals. Habang ito'y kumikilos pa hilaga. So, medyo safe pa rin ang bansa. Pero obserbahan natin dahil yung monsoon trap na mabubuo rito, just in case na mag-intense itong si 90W, ay magpapaulam naman sa bahagi nito ng Eastern Mindanao at eastern portions ng Visayas. Then extended ng Intertropical Convergence Zone ay mahahatak nitong low pressure area na binabantay natin sa parting Guam. So, ingat na lamang kung sakali. And so far, wala tayong ibang namamataan, maliban na lamang sa may bagong
anomaly dito sa may bandang southeast ng Japan, pero napakalayo naman ito o halos subtropical storm kung sakaling mabuo ito as depression. So hindi natin masyadong mapapansin. Maliban dyan, wala tayong namamataan na kasunod ni 91 at 90 W na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility nitong whole weekend. So probably by Monday ay asahan natin na magkakaroon ng bagong low pressure area na binabantayan nga natin dito sa may bandang northeastern Luzon. Probably shallow circulation nito, depende na lamang sa magiging forecast nito by September 10 to 12, 2023. So yun na lamang ang babantayan natin kung ito itataas as 92W. Kung magkakaroon ng organized development, depende na lamang yan sa ating tropical cyclone sector monitoring. Sa computer models naman ating binabantayan ay medyo may moderate na chance na magkakaroon ng organized circulation itong sa may bandang extreme northern Luzon sa loob ng ating PAR. Probably shallow circulation ito. So titingnan pa rin natin kung magiging shallow ito na mas makaapekto mga pagulan sa bandang Taiwan at bandang Hong Kong. Dahil yung trough nito, yung surface trough, ay hahatakin nito yung monsoon trough dito sa may bandang mainland China at Hong Kong na nagpapaulan ngayon sa kanila ng matindi-tindi. And so far, kung mangyari man yan, ang mga forecast na yan ay expected may mga aasahan din tayong mga pag-ulan sa extreme northern Luzon sa susunod na mga araw. Especially this coming week po, kapag nagkaroon ng organized circulation ang dalawang trough na ito na magkakaroon na potentially na low pressure area sa may extreme northern Luzon sa may northeastern o bandang silangang parte ng Itbayat, Batanes. So, babantayin natin yan by September 12 to September 16, 2023. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, September 9, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 9, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa may pangmang detalyo na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga sa ating weather report ngayong umaga. At sa mga gusto ulit mag-download ay pwede nyo i-click yung download app nito para sa mga Android users pa lamang. Wala pa ako para sa iPhone eh. Medyo maarte kasi si iPhone. So sa mga Android users, pwede nyo ma-download ito gamit ang click button or pwede nyo gamitan ng QR code para direktan ng ma-download sa inyong mga phones at ma-install kagad ito as direct app para ma-view naman ang ating webpage para sa mga real-time na weather data mula sa aking weather station at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.